So ngayon testingin natin mga lods mga idol kung malakas ba yung battery na sinarge natin, yung ni-repair natin, nilagyan natin ng battery solution, dinagdagan natin dahil na-stock ng ilang buwan o taon na yata. So ngayon testing natin kung pwede pa ba siyang gamitin sa motor, kaya pang magpaandar ng makina or kaya pang magpatunog ng mga busina o magpailaw ng mga accessories. Ngayon testing natin sa busina na to na air horn. Ayan, so yung blue sa positive at tong black sa negative. Ngayon testing natin kung kayang patunogin. So yun, okay. Ayos ang busina, so pwede pang pakinabangan ang battery na ito na nalobat mga lods mga idol. For today's mission mga lods mga idol, yan. So meron tayong battery dito. So battery ng Keyblade 125 nagawa natin, so na-stock siya. So ilang months na hindi umandar yung Keyblade, so abot na yata 1 year. So bago ma-stock, yung kanyang battery ay bago pa noon. Pero dahil sa na-stock siya, so kanyang battery ay na-discharge na. So ayan. Ang gagawin naman natin ngayon ay, so subukan natin buksan, refillan natin siya ng battery solution. Dahil nga sa tagal na stock, baka wala ng battery solution to. So ganun lang ang gagawin nyo pagka yung battery nyo na low bat, baka pwede pang i-repair. So ang gagawin lang ninyo, tanggalin nyo itong takip. Ayan mga lods mga idol, tanggalin yung takip. Tapos makikita nyo nya yung mga, ayan o, mga rubber na takip na ito. Bali dito sa battery na to ay 6. So subukan yung tanggalin yan para makita nyo kung may laman ba tubig. Pero syempre bago natin tanggalin yan, i-test muna natin yung battery kung may voltage pa ba siya, kung low bat ba talaga. So test natin mga lods mga idol gamit ang multi-tester. So i-test natin. Sahan natin siya. Yan yung ating tester. Set natin sa 20 volts dahil 12 volts lang naman yung battery. Tapos lagay natin yung ating test probe sa positive at negative. Black sa negative, red sa positive. At nakikita nyo kailang volts. Ayan mga lods mga idol. So meron pang naiiwan 11.7 volts. So, ayan. Pero low bat na yan mga lods mga idol. Kaya check upin natin dahil matagal na na-stock to. Baka wala na siyang tubig. So ngayon tanggalin natin yung mga takip nya. So pwede nyo i-apply ito sa inyong mga battery. Pagka yung battery nyo ay nalolobat na, baka natuyuan na yun ng tubig. Sungkutin lang natin yan. Yan. Tanggalin natin isa-isa. Tapos check upin natin. Ayan mga lods mga idol. So tanggal natin yung takip. Ngayon silipin natin kung may tubig ba. Ayan, so flashlight natin. Ayan. So yan mga lods mga idol. So tuyo na. Kita nyo, nakikita na yung plate sa loob, yung color white. Dapat makikita nyo, ayan. So ito may kunting tubig pa. Ito wala na. So wala na ito. Ayan, meron pa konti mga lods mga idol. So sasalin na natin yan ng battery solution. So kapag ganitong natutuyuan, so huwag distilled mga lods mga idol. Ang gamitin natin ay battery solution. So sasalin na natin yan gamit itong, ayan, so pang injection yata to ng tao o pang imbalsamo ito. Ang laking injection galing kay master. Ayan, siren. At tong kanyang battery solution. So battery solution yan mga lods mga idol ang gagamitin natin. So salin na natin ang bawat isang butas. So wag naman nating paapawin mga lods mga idol dahil pagka chinarge natin yon ilalabas lang yan. Yung tamang tama lang na huwag aabot dito sa ibabaw. So lagyan muna natin. Ayan mga lods mga idol, kita nyo yan. So punong puno na yan. So ngayon i-inject ko dyan. Ayan, lalagay ko. Ayan, so ang daming kulang mga lods mga idol. So naubos yung laman ng buong buong laman niya, yung puno niya naubos. So ibig sabihin tuyong tuyo talaga to. Ayan, so lagyan natin. So lagyan natin isa-isa yan mga lods mga idol. Ayan, so napuno na. Dito naman tayo sa kabila dahil napuno na siya. Ayan, so yun lang gagawin natin mga lods mga idol. Lagyan natin isa-isa hanggang sa mapuno. So lagyan ko muna mga lods mga idol. So ayan na mga lods mga idol, kung nakita nyo na lahat ng butas may laman na. Ayan, so lahat may laman na. So ngayon i-charge na natin yan. So pag charge natin, wag natin takpan yan mga lods mga idol, para pag may nasobrahan sa lagay, yung excess ilalabas niya. Kaya i-charge natin mga lods mga idol. So punta tayo dun sa ating charger.
Ayan, so andito na tayo sa ating charger. Yan, buksan natin. On natin. Off, hindi nakasaksak. Ayan, so nakabukas na siya mga lodi. So ngayon, hinaan muna natin. So hisagad natin. Tapos itong negative, positive, red dito sa positive. Yan. Tapos itong kanyang negative dito. So lakasan natin konti. So 12 volts lang yan. Dahil sira na yung kanyang gauge, so mano-mano na yan. Dahil wala na siyang gauge. Ayan na. Ayan na siya mga idol. Nakita nyo, nag-spark na. Pagka nag-spark na yan, yan, so pwede na. Charge natin ng 30 minutes. 30 minutes lang yan. Tapos i-test natin ulit. A few moments later. So ayan mga lods, mga idol, so pwede na siguro yan kung tignan nyo, tulad ng sabi ko, pag nasobrahan sa lagay, tignan nyo, ilalabas din niya yan. So okay na siguro yan, 30 minutes. So patayin natin yung charger, tapos tanggalin natin yung mga alligator clip, tapos test natin doon. So ayan na mga lods, mga idol, so nilagay natin dito. So ngayon susukatan natin siya gamit ulit yung ating multi-tester kung nagkarga ba siya. So di pa natin binabalik yung kanyang takip. So iset natin ulit ating multi-tester sa 20 volts DC. So DC yan mga lods, mga idol, yan yung sign na yan, to yung DC. Yan yung para may guhit, tapos may tatlong taldok sa ilalim. Yan yung DC, at yung AC naman sa kabila, ayun mga lods, mga idol, yan yung AC. So i-test natin kung nagkarga ba siya. So 20 volts, dahil walang 12 volts yan na sakto, so 20 volts. Sukatan natin yung battery kung nag-charge ba. Ayan, so ipakita ko sa inyo. Yan. So wait lang mga lodi. Yan. So kita ba? Ayan. So red sa positive. Yan. So black sa negative. Ayun 13 volts mga lods, mga idol. So nagkarga pa yung battery ni Madam. Ayan yung may-ari. Ayan, so 13 volts mga lods, mga idol. So okay, nagkarga siya. So pwede pa to. Pwede pa nating gamitin sa kanyang motor. So okay mga lods, mga idol. So yun lang ang gagawin ninyo. Pagka yung battery nyo ay mahina na, so check up nyo kung may tubig pa ba siya. May battery solution siya. Pag tuyong-tuyo, battery solution ang ilagay nyo. Pagka naman kulang, so kahit distilled lang mga lods, mga idol, so pwede yon. Tapos i-charge nyo, tulad nito okay na. So 13 volts na siya, 13.2, full charge na siya boss, mga lods, mga idol. So takip natin, tapos testing natin sa busina, kung tutunog ba yung busina. Siyempre, kung kaya bang magpatunog ng busina. So balik ko muna yung mga takip mga lods, mga idol. So ayan mga lods, mga idol, so meron tayong air horn dito, busina. So air horn to mga lods, mga idol. So may motor sa loob. Ito yung papatunogin natin kung malakas ba yung kanyang voltahe. So kaya bang magpatunog ng busina. Pag kaya niyang patunogin to mga lods, mga idol, so pwede na rin siyang magpaandar ng motor. So ayan, testing natin sa ating busina. Yan. So positive tong color blue, at yung color black naman ay sa negative. So ngayon patunogin natin kung may tunog ba siya. So ngayon itong color blue lagay natin sa positive. Sa pakinggan natin kung kaya niya magpatunog ng busina. Mga idol, so malakas yung battery. So pwede nating ibalik sa motor na pinagkunan natin, yung K-Blade 125. So pwede na. So nakasave na yung may-ari ng battery. So pwede nating gamitin yan. So diba mga lods, mga idol, so ang lakas ng busina. Ibig sabihin ayos yung battery. So pwede pang mapakinabangan. So wag mo nang ikalakal to, pwede pa. So ayos. So yun muna ang video natin ngayon mga lods, mga idol. Sana may napulot kayong ideya na pwede nyo i-apply sa inyong mga motor. So salamat sa panonood mga lods, mga idol.